Sa mundong nababalot ng hiwaga, maraming taong darating sa buhay mo. Marami kang makikilala. Pero sa lahat ng darating, may isang naiiba. Isang taong paglalaanan mo ng buhay mo. Isang taong mamahalin mo. Isang taong bubuo sa bawat piraso ng mga pangarap mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Handa na ba talaga ang puso ko? Nakakatakot na masaya, pero ang tanging alam ko lang sa mga sandaling to, maligaya ako. At sapat na ang makasama ko si Tito Berto sa bawat pagpatak ng oras ko. At nasasabik ako sa bawat oras na darating. Dahil alam kong mas magiging masaya kami at mas magkakaroon pa ng maraming masasayang bagay ang mangyayari at sabik na ako na maranasan yun. Sa bawat pintig ng puso ko, tila ba bahagi na nito si Tito Berto? At di ko talaga maitago ang pagmamahal ko. Gusto kong iparamdam sa kanya. At kahit di magsalita si Tito Berto, alam kong mahal niya din ako. Kasi naman, bawat ngiti niya, parang matutunaw talaga ako. Miguel, okay ka lang ba? Kanina ka pang hindi mapakali. Kanina ka pang nakatingin sa akin. Baka matunaw na ako. Tito Berto, napakabilis kasi lumipas ng mga oras. Ayoko masayang ang bawat sandali. Kasi sigurado malulungkot ako kapag umuwi ka na sa inyo. Miguel, magbabalik naman ako. Magkikita pa naman ulit tayo. Kaya wag kang masyadong malulungkot ha. Halika nga dito. Matulog ka muna. Wika ni Tito Berto na inihilig ako sa katawan niya. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Yung alam mong mahal ka ng isang taong pinili ng puso mo. Kung pwede lang sanang hindi na lang siya umuwi. Kaya eto, habang nasa biyahe, kwentuhan lang talaga. At di ko na namalayan ang paglipas ng mga oras. Ganon pala yun. Kapag masaya ka, tila ba napakabilis talaga lumipas ang bawat sandali. At aba, nasa Maynila na kaagad kami. Napakabilis talaga ng oras. At habang naglalakad kami patungo sa dormitoryo ni Aling Yoli, magkahawak kami sa gitna ng daan. Wala namang ibang nadaan, kaya okay lang. At saka madilim na, kaya hindi na ako nahihiya. Miguel, bukas ng umaga, uuwi na ako ha. Baka mamiss mo ako. Tito Berto, basta magkikita ulit tayo ha. Kahit ako na lang mag-isa ang pumunta sa'yo. Miguel, baka maligaw ka. Mas maganda kung sabay na lang kayo ni RJ. Baka mamaya kung saan ka pa makarating. Sige, Tito Berto. Wika ako. At eto na, nakarating na kami sa dormitoryo. Pagpasok pa lang namin, aba, parang walang tao. Diretso nga kami kaagad sa kwarto. Kaya lang, wala si RJ. Hello? Nasaan kaya si RJ? Wika ako.
naman na si RJ. Mamaya pa daw siya uuwi. Wika ni Tito Berto na nagtanggal na kaagad ng suot niyang damit. Napatitig na lang talaga ako. At tila ba natutuyuan ng laway ang lalamunan ko sa nakikita ko. Ang sarap kasi. Miguel, wala ka ng ligtas. Wika ni Tito Berto. Teka lang, Tito Berto. Anong ibig mong sabihin? Wika ako. Kaya lang, parang tila ba walang narinig si Tito Berto na biglang lumapit sa akin. At di ko na alam kung anong nangyayari. Masyadong marahas ang nangyayari. Hinawakan niya ako sa batok, sabay halik sa labi ko, na kahit pigilin ko hindi ko magawa. At tila ba nagpapaubaya na lang ako sa bawat nangyayari. Tila ba nawalan na lang ako ng lakas at sumabay na lang sa agos ng tubig na kahit di ko alam ang patutunguhan, masaya ako. Kasi mahal ko ang taong kasama ko. At nang pinaluhod na ako ni Tito Berto, nilagyan niya muna ng unan ng luluhuran ko para daw hindi sumakit ang tuhod ko. Magdadasal kasi ako. Kaya ito, habang nakaluhod, nakahawak din ako sa sasambahin ko at dadasalan ko sa harapan ko. Pinagpapawisan ako. Kasi naman, kitang-kita ko ang lahat. Ang liwanag kasi, tapos si Tito Berto nakangiti habang nakatingin sa akin. Miguel, magdasal ka na. Huwag ka na mahiya. Kasi bukas, uuwi na ako. Tito Berto, hindi ko ata kaya. Miguel, nagawa mo na noon, di ba? Huwag ka na mahiya. Magdasal ka na. Bahala ka kapag nagtampo yan. At saka, para sa'yo lang yan, Miguel. Kaya huwag ka na mahiya. Pagmamay-ari mo na ako, kaya gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Tito Berto, hindi ako handa, pero sige, sisimulan ko ng magdasal. Kaya naman, habang nakaluhod ako, ipinikit ko na ang mga mata ko at eto, hinawakan ko na ang bagay na dadasalan ko. Mainit at tumitibok. At sa unang pagbigkas ko, naapasubo talaga ako sa pagdadasal. Nung una, mahinahon lang ako. Pero habang natagal, napapasagad na ako sa pagdadasal. Umaagos na nga ang mga luha ko. Ganun pala yun. Pero masaya ako. Kasi gusto ko naman ang nangyayari. Nakakaluha lang talaga. At nang matapos ang pagdadasal ko, napakapit na lang ako ng mahigpit sa mga kamay ni Tito Berto. Kasi naman, hindi na hinayaang masayang yung pamatid uhaw na ipinalunok niya sa akin. Napawi talaga yung uhaw at pagkatuyot ng lalamunan ko. At nang tumayo na ako, pinawi ni Tito Berto mga luha ko. Grabe naman kasi si Tito Berto. Luhaan talaga ako sa pagdadasal. Miguel, okay ka lang ba? Oo naman, Tito Berto. Okay lang ako. Masarap pala magdasal. Miguel, akin ka lang ha. Ayoko na may iba. Ikaw din, Tito Berto, akin ka lang. Pero maliligo muna ako kasi basang-basa ang short ko. Bakit, Miguel? Ano nangyari? Kasi Tito Berto, sa sobrang sarap ng
naramdaman ko, pati ako nakaraos din talaga kahit nakaluhod lang. Hala, di mamaya ako naman ang magdadasal, Miguel. Magtinis kang mabuti ha, para masarap magdasal. At saka mag-CR ka na din. Magbawas ka ng mga kinain mo. Bakit, Tito Berto? Wala naman. Basta, magbawas ka. Sige. Weak nga ako. Nagtataka tuloy ako. Bakit kailangan magbawas? Kaya ito, naligo na ako at naupo na sa trono. Bakit kaya kailangan magbawas? Pero okay na din siguro to. Ang dami ko kasing kinain kanina.